Samantala, sa ibang mga balita, may git 300 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa 2 babae sa Muntinlupa. Ang mga yan itinago sa kulay gintong packaging na ang ilan ay may pangalan pa ng isang bansa. Nakatutok si Jonathan Anda. Itinago sa kulay gintong packaging pero bistado pa rin ang 50 kilong hinihinalang shabu na may halagang 340 milyon pesos. Nasabat ito sa maleta at karton mula sa 2 babae sa bypass operation sa isang bahay sa South Green Heights, Barangay Putatan, Muntinlupa City. Ang ilan sa packaging may nakasulat na Côte d'Ivoire, pangalan ng bansa sa West Africa na dati kilala sa tawag na Ivory Coast. Imbestigahan natin ngayon kung saan nanggaling ito. Saka kung sino yung supposed din na pagbibigyan ng iba, under follow-up operations pa yan. Tumangging magkomento ang 2 naaresto pero sabi ng PIDEA may kasabwat silang mga miyembro umano ng isang drug group na nagdadala raw ng droga sa Metro Manila at kalapit na lugar. Sa ngayon, hindi ho namin pwede i-bulgar po yung pangalan. We will still be having follow-up operations regarding their cohorts. This is a big dent dun sa illegal drug transaction po ng grupong ito. Ikukulong ang 2 naaresto dahil sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sabi ng PIDEA, isinasaalang-alang ang human rights sa pagsugpo sa illegal na droga ng Administrasyong Marcos. Katunayan, ayon sa PIDEA, bumaba ng 95% ang bilang ng mga napatay sa anti-drug operations sa unang 18 buwan ng Marcos administration kumpara sa parehong panahon ng Duterte administration. Pero mas kaunti rin ang naging operasyon kontra droga ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa nakaraan. Dito na makikita na we respect human rights. Less ang mga namamatay na mga drug suspects ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.